Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong Facebook page at saka YouTube channel. Ito pong Veritas. Dito po sa Veritas, ah, pumipili po ako ng tampok na topic na gusto kong i-discuss na napapanahon at mainit na gusto kong maipaliwanag sa ating mga kababayan para malaman nila ang katotohanan. Dahil, naniniwala po tayo, ang katotohanan, veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. Ayan, okay. So 'yan mga kabunyog. Ngayon balita na si dating Speaker Martin Romualdez, nagpahayag siya. Handa siyang harapin anumang imbestigasyon na ipapatawag siya tungkol sa mga issue na ito, tungkol sa mga anomalya sa flood control, yung mga issue tungkol sa budget, insertions. Sinabi na ni dating Speaker Martin Romualdez na kaya siya nag-resign sa pagka-speaker para hindi siya pag-isipan na iniimpluwensyahan o ginagamit niya ang posisyon bilang speaker sa mga investigasyon. At ayon din sa kanya, para mas mabigyan niya rin ng panahon ng importansya ng atensyon yung isasagawang mga investigasyon. Kaya ayon kay Speaker Martin Romualdez, handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Ang tanong lang, anong investigasyon ang tinutukoy niya? Investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o investigasyon ng Senado at Kamara? So ngayon, nung isang araw, nag-speech privilege speech si Chis Escudero, galit na galit kay Romualdez, nagdeklara na ng open war kay Romualdez. Sabi niya, hindi niya aatrasan. Lalabanan niya raw si Martin Romualdez. Ayon yan kay Chis Escudero. At ang isa pa na senador na nagsalita rin, nag-deliver din ng kanyang privilege speech, si Rodante Marcoleta. Sabi ni Rodante Marcoleta, hindi ko maintindihan bakit dito sa atin tinutukoy niya yung Senado. Takot ang marami dito kay Martin Romualdez. Pero sabi niya, siya raw, hindi siya takot kay Martin Romualdez. So, sa mga privilege speeches nung nakaraang araw sa Senado, maiinit sila kay Martin Romualdez. Hmm? Parang ang lahat sila, sinasabi nila na lahat ng nangyayari sa Senado, yung mga lumalabas na mga pangalan ng mga senador na involved sa mga anomalya sa flood control, ang sinisisi nilang simuno nito, mastermind nito, ay si Martin Romualdez. Yun nga ang sabi ni Chis Escudero eh. Sabi ni Chis Escudero, ang lahat ng ito, yung away-away natin, yung pagkakaaway-away natin ng mga senador, yung away ng Kamara at ng Senado, yung away nating mga kababayan, ang may kagagawan niyan si Martin Romualdez. Kaya yun yung sinasabi ni ngayon, hinamon nila ni Marcoleta ang pamunuan ng Senado. Kasi ang pinapalabas ni Marcoleta, parang takot sila Tito Soto at si Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, takot na ipatawa si Martin Romualdez. Ang tinatawag nga nila noon, si Tito Soto daw tuta ni Martin. Tuta daw ni Martin. At si Ping Lacson, parang pinaparinggan ni lagi ni Marcoleta na takot ipatawag si Martin Romualdez. Pero ngayon, mayroon ng final ng desisyon. Nagpa-interview na si Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na ipapatawag niya. Maglalabas siya ng formal na imbitasyon kay Martin Romualdez at kay Saldico. Si Saldico nasa labas ng bansa. Si Martin Romualdez papadalhan ng imbitasyon, idadaan sa Speaker ng Kamara, kay Speaker Budji D, para naman pagrespeto sa interparliamentary courtesy. Kumbaga, idadaan yung imbitasyon sa Speaker. Papasabihan naman si Martin Romualdez. Ang tanong, aattend kaya si Martin Romualdez sa patawag ng Senado? Ay kailangan niyang umattend
Kasi sinabi niya naman na ano, ni Martin Romualdez na wala siyang aatrasan na imbestigasyon. Bukas siyang imbestigahan at haharapin niya anumang imbestigasyon. Hindi niya naman sinabing haharapin niya kung alin lang. Ay kung ang Senado iimbitahan siya, ah, dapat harapin niya kasi sinabi niyang handa siyang humarap sa anumang imbestigasyon. At maganda naman na masagot niya ang mga senador. Kasi mainit ang dugo sa kanya, ang daming issue sa kanya. O, pag hinarap yan ni Martin Romualdez, sasaludo ang taong bayan sa kanya, kay Martin Romualdez. At lalo na kung masagot niya ang mga issue laban sa kanya. Kaya ito yung ano, malaki ang magiging papel ng imbestigasyon na yan ng Senado. Yung imbitasyon na yan na sinasabi ni Ping Lacson, dapat pagbigyan niya ni Martin Romualdez. Huwag niyang atrasan. At sana maging maganda ang kanyang mga sagot, paliwanag, para mawala yung mga issue laban sa kanya. Pero tandaan niya, tandaan nila, ang kampo ng mga Duterte ay may gagawin yan na maitim na plano laban kay Romualdez sa pagdinig na yan. Sinabi naman ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, lalabanan niya si Martin Romualdez. So pag pumunta si Martin Romualdez sa Senado at magiging ano doon, resource person sa investigasyon, tatanungin yan, gigisahin yan, gagawin ang lahat nila Chis Escudero, nila Jingo Estrada, nila Joel Villanueva, pati ni Marcoleta, nila Bato de la Rosa, pati si Amy Marcos, pinsan niya yan. Pero magtutulong-tulong yan. Talagang pag ano nila yan, tutulong-tulungan nila yan si Martin Romualdez. At gagawa yan ng mga ano, pwedeng mag-imbita na naman ng resource person. Nandiyan na naman si Mike Defensor, baka may i-produce na naman na resource person o testigo ni Marcoleta, pangharap kay Martin Romualdez. May maitim na plano yan sigurado. Pero anyway, sa sambayan ng Pilipino naman, maganda ito para malaman ang katotohanan. Para malaman ang katotohanan. Ilabas na nila Chis Escudero lahat ng issue nila kay Romualdez, ilabas na nila Marcoleta, kasi laging Martin Romualdez ang binabanggit nila, ilabas na nila. Si Martin Romualdez naman, sagutin niya ang mga issue laban sa kanya. Diyan makikita ng taong bayan kung sinong papaniwalaan. Kaya napaka ano yan mga kabunyog, napaka ano yan, abangan natin yan. Hmm? Pero kapag sa pagdinig na yan, nasagot ni Martin Romualdez ang lahat ng issue laban sa kanya at naging maganda ang mga sagot niya, ha? Wala namang mga ebidensya sila Chis Escudero, sila Marcoleta, sila Amy Marcos laban kay Martin Romualdez, mapapahiya sila diyan. Ah, maano diyan. Kaya antabayan natin. Pero sigurado maghahanda rin 'yan sila Marcoleta, sila Chis Escudero. Kasi diyan na sila makakaganti kay Romualdez eh. Diyan na nila ito kung sa ano parang aambusin nila doon sa Senado. Kasi teritoryo nila 'yan. At ang bintahe diyan nila Marcoleta, nila Chis Escudero, may ano sila diyan, may immunity sa kanilang mga sasabihin. Kahit anong sabihin nila kay Chis Escudero, kahit palay-bilos ang mga sasabihin nila, hindi naman sila pwedeng kasuhan diyan kasi may parliamentary immunity 'yan. May parliamentary immunity 'yan. Anumang sabihin nila kahit pa mga masasakit na salita 'yan, kahit palay-bilos 'yan kay Martin Romualdez, hindi sila pwedeng kasuhan 'yan kasi ano 'yan, parliamentary privilege nila 'yan ng mga senador. Kaya, anyway sa tingin naman natin alam naman ni ano 'yan, ni Martin Romualdez kung anong gagawin sa kanya. Alam niya 'yan na pagtutulong-tulungan siya diyan. Pero 'pag hindi siya sumipot diyan, masisira siya, hindi maganda ang magiging reaksyon. O ano siya, tumatakas siya. Pero 'pag nasagot niya naman ang mga issue laban sa kanya at nakumbinsi ang taong bayan, magiging maganda naman ang imahe ni Martin Romualdez niya. Kaparte naman nila Chichi Escudero, nila Marcoleta, gagamitin nila 'yan para masira ng todo si Martin Romualdez. Kaya abangan natin, hmm, abangan natin mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam kung kailan, pero sinabi na ni Senador Ping Lacson, iimbitahan sila, Martin Romualdez at si Saldico sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Abangan natin mga kabunyog para malaman natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan.